Detalye sa alitan ngayon ng mga GMA reporters kay Ramon Tulfo dahil sa matanda comment down ni Mariz Umali. Nagsimula lamang ang lahat sa pagbibigay ng ulat sa kaganapan noong isang araw sa labas ng International Criminal Court Penitentiary kung saan kasalukuyang namamalagi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nang magkaroon ng live broadcast ang isang vlogger, nakasabay din ng news reporter na lumapit sa dating Executive Secretary ni Digong, dito na nagkaroon ng mainit na talakayan online. Ibinalita kasi ni GMA Integrated News Senior Correspondent Mariz Umali ang nangyari tungkol sa pagdadala kay FES Salvador Mejaldea sa ospital dahil sa masamang pakiramdam nito. Nang makita siyang inilalabas sa gusali sakay ng isang stretcher at dinadala papunta sa ambulansya, makikita at maririnig sa viral video ang naging pagtatanong ni Mariz Umali sa kanya. Nais ng reporter na malaman kung ano ang kalagayan nito at kung ano rin ang nangyari para kailanganin siyang isugod sa ospital. Subalit walang nakuhang sagot si Mariz kay Mejaldea. Sa halip narinig di umano siyang nagsabi ng matanda bilang paglalarawan sa dating Executive Secretary. Hindi naman ito pinalampas ng mga nakapanood, lalo na ng mga DDS o Die-Hard Duterte supporters. At sinabing hindi na nagbigay ng galang si Mariz sa dating opisyal ng gobyerno. Mabilis namang nagbigay ng kanyang reaksyon si Mariz at pinabulaanan ang lumabas sa video. Nilinaw niyang hindi matanda ang kanyang sinabi kundi mata niya. Napansin kasi ni Mariz na nakadilat si Mejaldea noong inilalabas ito at isinasakay sa ambulansya. Ngunit nang makita ang reporter, pinikit ito bigla ang kanyang mata. Malabo ang audio ng nasabing video dahil malakas ang hangin noong panahong iyon. Sinabi rin ni Mariz na wala siyang ginawang pagdisrespeto kay Mejaldea noong hinihingan niya ito ng panayam. Kumalat na nga ang mga bashings kay Mariz sa social media. At marami na rin ang nagsasabing very biased ang reporter, maging ang network na pinagtatrabahuan nito. May ilan naman ang nagtanggol kay Mariz, ngunit sa puntong ito ay mas marami ang lumabas na bashers ng reporter. Dumagdag pa rito ang naging reaksyon ng broadcast journalist na si Ramon Tulfo. Sa kanyang official Facebook page, nagpost ito ng mga hindi magandang salita patungkol kay Mariz Umali, na medyo naging personal na rin. Sinabi nito na darating din ang araw at kukulubot din ang mga balat natin. Subalit sinamahan na ito ng ilang sensitibong salita na siya namang ikinadismaya ng mga nakabasa. Pero mabilis naman niyang ipinaliwanag sa comment section ang ibig niyang sabihin sa kanyang naging reaksyon. Nababalik sa tao kung anuman ang gawin nilang hindi maganda sa kapwa. Kung anuman ang nararamdaman mo sa isang tao na may karamdaman, hindi dapat ito pinagtatawanan. Inalmahan naman ng mga kasamahan ni Mariz sa trabaho at maraming netizens ang nilalaman ng post at kaagad din silang naglabas ng kanilang saloobin sa mga nasabi ni Ramon Tulfo sa reporter. Ang veteran entertainment reporter na si Nelson Canlas ay napareact sa post na ito at sinabing mataas ang tingin niya kay Mon Tulfo. Subalit hindi niya nagustuhan ang mga salitang ginamit nito para kay Mariz. Ang isa pang veterano sa showbiz news reporting na si Aubrey Carampel ay hindi rin napigil sa paglalabas nito ng kanyang reaksyon sa eldest brother ng mga Tulfos. Aniya nagbigay ito ng reaksyon at kinall out pa ang atensyon ni Mariz dahil sa salitang kanyang ginamit di umano para sa isang tao na kinakapanayam. Ngunit ang nagamit niyang salita para sa reporter ay mas hindi kanais-nais. Sinabi rin niya na babae si Mariz at dapat ding bigyan ng respeto, lalo na't sa iisang field sila nagtatrabaho. Ang mga netizens naman ay hindi rin nagpapigil sa kanilang nais iparating kay Mon Tulfo at nagpost ng saloobin nila sa post nito. Humingi ang isa ng respeto para sa kababaihan. Ang isa naman ay nagsuggest na i-check daw muna ulit ng kanyang team ang viral video dahil baka pati sila ay nagkamali rin sa pagkakadinig nang nasabi ni Mariz. Kung siya ay nagkamali rin, dapat ay humingi ito ng tawad sa reporter, lalo na sa mga hindi magandang salita na kanyang nasabi. Ang sumunod naman ay nagsabing hindi tama na gamitin ito at sabihin sa isang Pilipina dahil nakakababa ito ng dignidad.
Payo naman ng isa na hindi pa huli ang lahat para itama ang kamalian. Sinang-ayunan naman ito ng isa at sinabing hindi pa huli ang lahat para magbago. Kilala ang Tulfo brothers na nagtatanggol sa naaapi, lalo na sa mga kababaihan, at itinatama ang kamalian ng mga taong nagkasala. Kaya naman laking gulat ng karamihan na isa si Mon Tulfo sa mga umatake sa kapwa niya journalist na isang babae at pinagsabihan ito. Iniisip naman ng ilang mga netizens na hindi niya nagustuhan ang narinig niyang salita na ginamit ni Maurice para kay Mejaldea at gusto nitong ipagtanggol ang dating executive secretary sa di umano'y pagdisrespeto sa kanya. Subalit kung ating babalikan, ilang taon na rin ang nakalilipas nang magkaroon ng hindi magandang pangyayari sa pagitan ni Mon Tulfo at Mejaldea. Nabalitang nagsampa ng libel, Revised Penal Code, at cyber libel, Cybercrime Prevention Act of 2012, ang ilang mga opisyal ng gobyerno laban kay Mon Tulfo mula noong 2019. Una na ritong isinampa ng dating Executive Secretary na si Salvador Mejaldea ang mga reklamong ito laban kay Tulfo, kasama ang 5 iba pa mula sa isang kilalang pahayagan sa Manila Prosecutor's Office kaugnay ng mga naisulat ni Tulfo na artikulo na nag-aakusa sa opisyal ng katiwalian at ginagamit ang kanyang kapangyarihan para mangharas ng mga mamamahayag. Ayon sa naisulat niya sa kanyang column, pinipigilan umano ng Office of the Executive Secretary ang pagpapalabas ng milyong cash reward na utang umano ng gobyerno sa isang pribadong tao na nagbigay ng tip sa mga otoridad tungkol sa smuggling sa Mariveles, Bataan noong 1997. Naglabas si Mejaldea ng statement noon at nagsabing, "I would have urged Tulfo to observe responsible journalism, but that might prove to be a futile exercise. I chose to be quiet in all his backhanded accusations and malicious articles against me, and let my lawyer just file the appropriate libel case against him for a libelous article he previously wrote in the newspaper." Nakapagpiyansa naman si Mon Tulfo noong 2020 sa Manila Regional Trial Court Branch 12. Ang mga kasong isinampa naman ni Mejaldea ay nakabinbin pa rin sa mga korte as of May 2023. Malaki ang ambag ng mga magkakapatid na Tulfo sa broadcasting dahil sila rin ang isa sa mga nalalapitan ng mga taong naaapi at nangangailangan. Lumawak na rin ang serbisyo publiko na kanilang ibinibigay at hangarin nilang malutas halos lahat ng problema ng mga tao sa bansa. Subalit kahit silang magkakapatid ay nagkakaroon din ng hindi pagkakaintindihan. Sa pamamagitan ng ilang mga sources, isama na ang sarili niyang column sa isang kilalang pahayagan, ay nagpapahiwatig na may paminsan-minsang alitan sa pagitan nilang magkakapatid. Gayunpaman magkakasama naman silang nagtutulungan kapag ang kababayan nila ay nakita nilang naaapi, naaabuso at kinakailangang makakamit ng hustisya. As of June 2022 naman, ang kanyang isumbong mo kay Tulfo Public Service Brand ay minana na ng kanyang anak na si Ramon Bon Tulfo III at muling binansagan bilang sumbong mo, aksyon ko. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send your thoughts in the comment section below.